magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sinauna mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Rosa de Lima, isang dalaga. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Tesalonika, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwinay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig, at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Hesukristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito'y may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat, hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito.
Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing, tinalikdanan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa Kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Sion ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin, at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y, ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga? Ang ginto o
o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-21 linggo ng karaniwang panahon at kapisahan ni Santa Rosa de Lima, ang ikalawang at tinuturing na patron ng buong Pilipinas. Medyo nakakagulat lang po ang mga salita na binitawan ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ilang beses din natin narinig ang salitang mapagpaimbabaw. Tapos meron pang hangal, meron pang mga bulag, o mga bingi. At ito ay kanyang ipinaririnig sa mga eskriba at mga pariseyo. Pag sinabing mga eskriba at pariseyo, sa panimula ng Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 23, ay binabanggit mismo ni Jesus na ang mga eskriba at mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. So yung kautusan na ibinigay ng Diyos para sa bayang Israel, sa pamumuno noon ni Moises ay ipinagkatiwala naman niya sa mga sumunod sa kanya hanggang sa magkaroon ng mga kinatawan o grupo na tinatawag na eskriba at mga pariseyo. Mga eksperto, mga nasa katungkulan para magpaliwanag ng kautusan. Pero ang sabi ni Kristo no, sa mga nakikinig sa Kanya ay pakinggan ninyo ang kanilang mga iniuutos, gawin ninyo ang kanilang mga iniuutos, ngunit, ito yung kabilin-bilinan niya, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Hindi mali yung kanilang ipinapangaral. Kaya lang, hindi nagiging tugma ang kanilang pagsasalita sa nakikita sa kanilang gawa. Parang madali lang magsabi na bawal, madali lang magsabi, mag-utos na wag mong gawin yan, pero sila gumagawa. Madali magsabi na bawal sa inyo yan, pero sa amin pwede ito. Yun yung kinukundina ni Jesus. Yun yung ayaw ni Jesus. Kasi nga, may mabigat na responsibilidad na dapat maintindihan ang mga eskriba at pariseyo bilang mga leader ng bayan ng Israel, bilang leader ng mga Hudyo, bilang namumuno sa bayang Israel. Kaya nga sinabi niya, mapagpaimbabaw. Ang English po ng mapag-imbabaw, pag binasa niyo po yung Matthew chapter 23, ang English po ng mapagpaimbabaw ay hypocrites. Ang hypocrite naman, mula sa salitang Grego, ibig sabihin, aktor, mga acting lang. So magaling maging aktor kasi pakitang tao lang, hindi talaga totoo. Yung mga artista, di ba? Mga artista, magaling silang umarte, pero hindi talaga sila yon. Pero napapaniwala tayo, sila ay kontrabida, sila ay bida, kasi magaling nga silang mag-portray.
So ito yung pinapaliwanag dito sa Ebanghelyo na hindi tayo pwedeng maging mga artista lang. Hindi tayo pwedeng mag-acting-actingan lang. Kailangan tayong maging totoo. Pag sinabing totoo, kung anong sinasabi, yun din ang nakikita sa gawa. At lalo tigit, sa aming mga pari, sa aming mga may katungkulan, mga namumuno sa simbahan, o maging namumuno din sa gobyerno. Lahat ng inaatasan na kumbaga mayroong responsibilidad na magpatupad at magpaliwanag ng kautusan o ng mga batas. Kaya nga minsan po naisip ko din, na baka sakali, malaki ang pagkukulang ko pagdating dito sa usaping ito, at humingi ako ng tawad sa Diyos sa napakaraming kakulangan na minsan po sa inyo po ng mga nanonood ngayon, may mga nagme-message po na gusto nyo po akong nagmimisa kasi magaling po magpaliwanag na kung ano pa man na magagandang papuri po. Pero minsan, naisip ko din, kasi mayroon din mga nagsasabi na magaling lang magsalita, pero hindi nga nakikita sa gawa. At yun yung magandang bagay din na mapagnilayan ko po dito sa Ebanghelyong ito na ibinibigay bilang paalala ng Poong Jesus Nazareno. Lalo tigit sa panahong ito ng pandemya, alin ba ang mas mahalaga? Ang kapakanan ko o ang kapakanan ng tao? Yung mga, siyempre, bilang isang pari dito sa Quiapo, ang pinaka-responsibilidad ko po bilang pari ay yung mga pumupunta dito sa Quiapo, dito sa parokya ng Quiapo. Yun po yung aking pinaka-number 1, top priority, na masuri na sila ba ay nagiging ligtas dahil sa mga naipapangaral ko o wala lang. Dito lang ako sa virtual. Kasi lalo tigit sa panahon nito ng pandemya, nakikilala natin kung sino talaga yung mga totoong naglilingkod, totoo sa kanilang mga pangako, na dito lumabas yun. Nasaan sila? Maraming tao naghahanap, nasaan sila? Hindi lang yung mga politician, baka mamaya hinahanap na rin pati yung taong simbahan, mga pari, nasaan ang mga pari? Kailangan ninyo ng mga sacraments, kailangan ninyo ng magbabasbas, magmimisa sa mga namatay, pero minsan nagiging dahilan din namin ay sumusunod tayo sa protocol. Kaya kanina na pag nilayan pa po, tama ba itong aking ginagawa o gina-justify ko lang yung aking sarili para mayroong dahilan na hindi ko gawin at ibigay yung pangangailangan ng tao? Kasi bawal nga. Sabi, bawal. Kanina lang, 10:00, ay nagpunta ako sa isang burol. At agad-agad, binasbasan ko yung patay. Pero hindi na pwedeng magstay ng matagal. Kailangan ko nang umalis. So para bang, isnabero na ngayon si Father kasi kahit pagmamano, hindi pwede. Pakikipag-usap, di rin pwede. Ito ba talaga ay naaayon sa kagustuhan ng Poong Nazareno? O yun nga, sinasabi ko, baka justification na sumusunod lang kami. Kasi ito yung sinasabi, ito ba talaga ay para pangalagaan ang ibang tao o pangalagaan ko lang ang aking sarili? Inihiling ko po na nawa ay ipagdasal niyo po ako at ang mga pari, lalo tigit. Minsan po nahihiya po ako sa inyo kasi ako po ay pari ng Quiapo. Minsan may mga nagre-request, Father, baka pwede niyong basbasan, kasi lagi siyang nagsisimba sa iyo. Minsan yung lugar, Laguna, Cavite, Tondo.
Na parang minsan, hindi ko saklaw yung lugar. Hindi ko alam kung maiintindihan o naiintindihan ng mga tao na may kanya-kanyang parokya, may mga pari sa kanya-kanyang lugar na kailangan yung puntahan, kailangan yung tawagan ng pansin. At hindi ko alam, no? Baka ang nagiging impression tuloy dahil tinatanggihan ko, namimili kami. Sadyang meron lang territorial na minsan from Quiapo, magre-request Laguna o Pasig. Yung ganun ba, na malayo, na hindi ko alam kung naiintindihan nyo po na sana sa inyo munang parokya bago dito. Hindi ko talaga alam kung paano po ipapaliwanag sa inyo na hindi magmumukhang namimili o tinatanggihan kayo. Kasi sadyang merong, kung dito sa Quiapo, why not? Diba? Kung sa kalye, walang problema. Pero minsan, dadayo ako ng ibang diocese, papasukin ko ang ibang teritoryo, na meron ding mga protocol, na meron ding kailangan nagpapaalam sa simbahan na nakakasakop. Kasi una tigit, dapat alam nila, nasasakupan nila na may ganitong tao na nangangailangan ng sakrament. Pero ganun pa man, nawa, kung sakasakali na nakakalimot nga ako at nagiging ipokrito na rin, nagiging mapagpaimbabaw, ay nawa, mas tulungan ako ng Poong Jesus Nazareno na mas maging karapat-dapat na gampanan ng pagiging pari at hindi maging katulad ng mga iskriban, pariseyo na mapagpaimbabaw. Amen. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawaing pagpapanibago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga gumagawa sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway gantimpalaan ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na paglilingkod. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Ano'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong sa Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais kami makarating at tumantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, isip at gunita ko, lahat ng hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa'yo, patnubayan mo't paghari ang lahat. Ayon sa kalooban mo, mag-utos ka, Panginoon ko. Dagling tatalima ako, ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo, at lahat ay tatalikdan ko. Tatalikdan ko. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang,
Matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ng malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinapalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ihalay mo po sa Panginoong Diyos ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Jesucristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasampa ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.